Okay, so, turn mo. Hindi, yung nasa unang page. Yung unang page na ating PowerPoint. Hindi yan yung unang page. Ating PowerPoint. So, itutuloy po natin yung ating pong topic na the whole truth about God. So, yun po yung hinahanap kong i-display sa ating screen. Dahil yun ang title ng ating lesson. Nung piniprepare ko po itong lesson na ito, ay napansin ko na ito na pala yung huli nating topic para po dito sa series na ito, the whole truth about God. Okay, so wala rin ang material. Wala talaga. The whole truth about God. Okay, so last lesson na po natin ito. Dapat ay 7 lessons siya, pero lumalabas na 6 lessons lang yung ating pong matatalakay dito sa topic na ito. And this is the last one. Title po ng ating topic ay Sound Doctrine is for Unity. Sound Doctrine is for Unity. Ngayon, lumalabas ito, napakita na natin, yung kasabihan ng marami na doctrine divides. Ito po yung paniniwala ng marami, kaya siguro marami ayaw magtalakay patungkol sa mga doktrina sa kanilang mga iglesia. Kasi ang paniniwala nila, pag pinag-uusapan ng doktrina, nagkakaroon na ng pagkakahati-hati ang mga miyembro ng iglesia. Merong sumasang-ayon, pero hindi sumasang-ayon. Merong iba ang kanilang take sa ibang mga doktrina at hindi ito katulad ng paninindigan naman ng iba. Kaya sabi nila, huwag na lang natin pag-usapan ng doktrina kasi ang doktrina naman ay naging dahilan para ang katawan ng Panginoon ay magkawatak-watak. Ngayon ang tanong kailangan nga ba talaga gano'n ang maging epekto ng doktrina sa ating iglesia? Ang sagot ko hindi. Dahil ang doktrina ay kasama po ito sa mga mahalagang sangkap ng pagiging iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ito yung isa sa mga distinctives natin, yung ating tamang paniniwala sa tamang doktrina. Ay kailangan maging malinaw sa atin, pero po kasi mga doktrina na hindi pwedeng magkakaiba tayo. Okay, so yun yung isang dapat maging malinaw. Merong mga doktrina na fixed, may mga doktrina na eternally correct, na hindi pwedeng baguhin at hindi pwedeng magkaiwa-hiwalay ang mga miyembro ng iglesia. Halimbawa, ang pagiging Diyos ni Jesucristo, kasi ang doktrina, hindi pwedeng, yung iba hindi naniniwala ng Diyos si Kristo, yung iba naman naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pagka ganun ay hindi dapat maging miyembro ng iglesia yung mga tao hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. O tao lamang. Gusto sa iglesia ni Kristo. Magpamiyembro. Kung ayaw nila maniwala na si Jesucristo ay Diyos. Ano pa? Ang nag-iisang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Diyos-tao, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y biyaya ng Diyos. Pabigay sa mga makasalanan ng kanyang iniligtas. Yan ay hindi pwede magkakaiba. Ang miyembro ng iglesia. Ano pa? Ang doctrine about the Trinity. Nag-iisang Diyos na may 3 persona, pero sila yung isang Diyos. Pero may mga doktrina na hindi naman kailangan parehong-pareho para masabi na talagang tama ang doktrina na yun. Halimbawa, yung mainit na pinag-uusapan ngayon, yung doktrina tungkol sa eschatology. Ano ba yung mga magaganap bago dumating ang Panginoong Jesucristo sa huling pagkakataon? Maraming tala sa Biblia, maraming detalye, pero hindi pare-pareho ang interpretasyon. Ngayon ang tanong, kailangan pa iisa lamang ang interpretasyon ng mga miyembro ng iglesia? Mainam sana, may isa lamang.
Pero dahil hindi po sobrang malinaw ang Biblia patungkol sa mga detalye ito, kailan nangyayari itong event na ito, anong mangyayari bagong event na ito, no, magkakahiwa-hiwalay ng iglesia. So pagdating po sa ganun, kailangan po natin i-practice yung deference. Ano ibig sabihin ng pagpaparaya? Kung yan yung paninindigan patungkol sa doktrina niya, at ito naman ang paninindigan ko, hindi tayo dapat mag-away. Hindi tayo dapat maging alienated from one another. Hindi tayo dapat magkatampuhan. Iisa pa rin tayong church, magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Kung gagawin mong dahilan ang doktrina para kayo ay magkaroon ng pag-aaway ng magkapatid, yun po ay hindi nagawa ng Diyos. Yun ang po ay gawa ng Diablo. Kasi ang Diablo gusto niya sirain ang iglesia. So, mas mainam ba huwag na ng pag-usapan ng doktrina kasi nagkakaroon ng mainit na mga talakayan ay mayroong tamang venue para sa pagtalakay ng mga doktrina. No? At may mga venue naman na hindi. Ang ibig sabihin, may mga pagkakataon. Halimbawa, may mga mini-conferences, no? Kaya ay mayroong Bible class na ang focus ay yung sa doktrina na yun. So, doon papasok yung mga pagpapaliwanag at mga tanungan. No? Basta yung mga importanteng doktrina na tinitindigan ng isang totoong iglesia, dapat hindi tayo magkakaiba. Pagdating sa mga, sabihin natin, secondary doctrines ng ating iglesia, pwede po tayo magkaroon ng slight differences doon. At hindi natin ipipilit yun sa isa't isa para lang kumbinsihin natin sila na maniwala sa ating posisyon. So, igagalang natin ang posisyon ng bawat isa. Kasi mananatili naman tayo pare-parehong mananampalataya o pare-parehong gospel ng pinananampalatayanan natin o nag-iisang gospel. Kaya ang sagot ko dyan, magkakaroon lang ng division sa isang church tungkol sa doktrina kung hahayaan ng church. Diba? Kung hahayaan niya ng pastor. Halimbawa, nababalitaan na ng pastor na mayroon pa ng mga miyembro na nagbabalitaktakan patungkol sa doktrina, anong gagawin mo bilang pastor? Diba, mamamagitan ka para tumahimik. No? Halimbawa, mayroong miyembro ka na nakikipagbalitaktakan sa ibang church patungkol sa doktrina, anong gagawin ng mga pastor? Mamamagitan para tumahimik. No? Ganun lang gagawin ng mga pastor. Tapos, papasokan na yun ng pagpapaalala, pagtuturo, at pagbibigay ng pagpapaalala ko yung pinakamahalaga na dapat na manatili sa atin bilang mga magkakapatid ng Panginoon sa isang iglesia patungkol sa doktrina. Marami pong pwedeng sabihin yan, kaya introduction lang naman yan. Ano? Kaya ang topic natin ay sound doctrine is for unity. So ang ating pong pag-aaral ng tamang doktrina dapat ang maging dahilan ng ating pagkakaisa at hindi ng ating pagkakabuklod-buklod, no? Bilang mga kapatid sa Panginoon. Okay, so ang main idea po natin this afternoon is sound doctrine is the ground of and motivation for Christian unity, and unity is one of the goals of sound doctrine. Okay, so bilang isang iglesia, meron lang tayong isang goal, and that is to be one. Maging isang iglesia, pagkamat maraming miyembro, isang katawan ng Panginoong Jesucristo, at ang dahilan para tayo maging isa ay meron tayong pinaniniwala ang iisang tamang doktrina. So yun po yung ibig sabihin ng ating main idea. Ang ating pong passages ay Ephesians 4:1-6 and Philippians 2:1-11. Nasaan yung iba natin kapatid? Nasaan si Ivan at saka si Roseanne? Pwede pa-remind na pumunta sa Bible class. Okay, so basahin natin yung Ephesians 4:1-6. Pabasa natin kay Ate Maymay. And then, pabasa natin, ito medyo mahaba itong Philippians 2:1-11. And pabasa natin kay Ate Lynn. Kaya mo? Ate Lynn, 1-11? Okay. Sige po. So, ito muna Ephesians 4:1-6. Kaya ako na ilang ko sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad at nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y imawa, na may lubos na
May isang katawan at isang espiritu kung paano ginawang kayo sa isang pag-asa at nagkakawal sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, siyang nasa ibabaw ng lahat at sumama lahat. Amen. Okay, salamat. And Philippians 2, 1-11. Number 1. Kaya nga kung meron na namang kasiglahan kay Kristo, kung meron na namang kaliwan ng pag-ibig, kung meron na namang pakisama ng Espiritu, kung meron na namang pagkagilid at haba, lubusin ninyo ang aking luwas pagkakaroon ng gayon pag-iisip. Magtaglay ng gayon din pag-ibig na magkaisa ng diwa at may salamang pag-iisip. Kung ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, hindi sa kababaan, turing na iba ay higit ang mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Christus din lamang, 6. Na siya, bagamat nasa kanya ng Diyos, ay hindi pinaitim ng ibig sa bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, tinumaran niya ang kanyang sarili at kinuhaan ng alipin na naging katulad ng tao. At palibasin na sa amin ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng sa Diyos. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus, ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ang bawat tila na si Jesucristo ay Panginoon at kaluluwa natin ng Diyos. Okay, maraming salamat po. So itong dalawang passage na ito ang paghahanguan natin ang ating pong pag-aaral ngayong hapon. So, syempre, katulad ng dati, may mga katanungan tayo. So yung una, base sa unang tatlong talata ng Ephesians, tama ba? Ephesians 1? Ephesians 4. 4 yan. Ephesians 4. Verses 1-3. So, mali ko. Ephesians 4. 1-3. What is Paul calling the Ephesians to do? No? So, kung summarize natin yung unang tatlong talata ng Ephesians chapter 4, ano daw po yung panawagan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso? Actually, hindi lang po ito panawagan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, kundi panawagan po ito sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng mga iglesia. And what is that? Ano pong sabi dito? Particularly verse 3. Ano pong sabi diyan? Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So yan yung ating overall objective bilang isang church. So dapat lahat ng church gano'n, mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Unity. Pagkakaisa. Ito yung isa sa mga magpapatunay na ang isang church ay church. Pagka po ang isang church ay tiningnan mo mula sa loob at ito ay watak-watak, napakalabo na itong tawagin itong church. Bakit kamo? Kung ang iglesia ay katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi po pwede ang katawan ng Panginoong Jesucristo ay watak-watak. Tama ba? Pagka ang isang katawan ay watak-watak, tawag natin itong chinap-chap. Diba? And usually, may dekada na pag sinabing chinap-chap, pinatay yun. At pinagtatapon sa kung saan lugar yung mga bahagi ng katawan para hindi matuklasan. Nauso yan nun no? May dekada na nauso yung chap-chap. Kaya may tinatawag na chap-chap lady. Pagka ang isang iglesia ay chap-chap, katay-katay o watak-watak, hindi mo masasabing katawan ito ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung katawan ito ng Panginoong Jesucristo, dapat buo siya. Mula ulo hanggang paa. Kumpleto at buo ang kanyang pagiging isa. At ito ay dahil sa pagkakaisa natin sa Espiritu Santo. So ang dahilan po talaga kaya nagiging buo ang isang iglesia ay dahil ang banal na Espiritu ay nandoon sa iglesia yun. Diba sabi niya po sa Pablo, ang iglesia ay templo ng banal na Espiritu. Malinaw naman sa pag-aaral natin ng Lumang Tipan na ang templo hindi pwedeng panahanan ng presensya ng Diyos kung ito ay marumi. Kung ito ay
kung ang kasalanan ay nananatili dito. No, ang hindi pagkakaisa ng isang iglesia, maraming dahilan. Ano? At ang una ng dahilan kaya ang iglesia ay walang pagkakaisa, walang pagmamahalan sa isa't isa. Kung walang pagmamahalan ng isang iglesia sa isa't isa, paano mananahan ng banal na Espiritu sa iglesia ngayon? Paano ang iglesia ngayon tatawagin mong katawan ng Panginoon sa Kristo o templo ng Diyos? Hindi. Diba? Kaya ang iglesia dapat, sabi na po sa Pablo, sikapin natin. Sino magsisikap? Tayo lahat. Magsisikap tayo. Ibig sabihin ng bawat isa, magbibigay ng kanyang effort para ang church mapanatiling nagkakaisa o meron siyang pagkakaisa. Kasi pag may pagkakaisa ng isang iglesia, anong mararanasan mo sa loob? Payapa. Kaya sabi ni Pablo dito, pagka merong nananatiling pagkakaisa ng Espiritu Santo, merong kapayapaan. Merong iglesia, pagka watak-watak mahulog. Diba? Nag-aaway. Yung mga tao sa loob, inaaway isa't isa, inaaway yung pastor, inaaway yung lahat. Eh, pagka po ganyan ang isang iglesia, wala nang banal na Espiritu dyan. Ang tawag na po dyan, sinagoga. No? Sinagoga ng mga Pariseo. Nakatitipon-tipon na lang sila, yung mga iniisip nila, banal sila. Pero totoo, wala ang Espiritu ng Diyos sa kanilang pagtitipon. Importante ang pagkakaisa. Pagka na-threat ang pagkakaisa ng isang iglesia, kasama yun sa dinidisiplina. Ano ba yung mga dahilan? Kaya para ang isang iglesia ay magkaroon ng threat sa kanyang unity. Halimbawa, mayroong miyembro na nagtuturo ng false doctrine. So isa yan sa mga pwedeng maging threat sa kanyang unity. Ano pa? Mayroong miyembro na nagkakalat ng maling balita patungkol sa kanyang kapwa miyembro ng iglesia, o slander, or gossip. Sa Biblia, yung slander and gossip ay matinding kasalanan. Diba? At para sa Apostol Pablo, dinidisiplina po yun. Okay? So, i-threat yun sa unity ng church eh. Ano pa? Inggitan. No? Marami pang iba. Wala tayong panahon para talakayin. Dito lang i-highlight natin yung ilan sa mga pwedeng maging banta sa pagkakaisa ng iglesia. And then sunod, verse 4 hanggang verse 6, what does Paul stress about the Christian faith? Ano pong binibigyan ng diin ni Apostol Pablo pagdating po sa ating pananampalataya base sa talatang 4 hanggang talatang 6? Ano sabi po dyan sa talatang 4? Pansinin niyo mabuti yung mga paraan ng pagsasalita ni Apostol Pablo. Ito sa verse 4 sabi, may isang katawan at isang espiritu. Kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Anong napansin niyo paulit-ulit? Isa. So, ibig sabihin, ang ating pong pagkakaisa bilang isang iglesia ay dahil sa meron po tayong tinitindigan na isang pananampalataya at itong nag-iisang pananampalataya na ito ang humuhubog sa ating buong buhay bilang isang iglesia. Yung isang pananampalataya doon, nakapaloob na yung lahat ng binanggit ni Apostol Pablong isa. Isang katawan, ibig sabihin isang church. Diba? Isang Espiritu, Holy Spirit, isang Panginoon, isang Panginoong Hesukristo, isang pananampalataya. So, isang pananampalatayang nagliligtas sa gospel at isang pananampalataya na totoo sa Diyos. Isang bautismo, yung tamang bautismo, valid baptism, water baptism sa ating immersion. Ang ating baptism, isang Diyos at Ama ng lahat. So, monotheism, nag-iisang Diyos. So, ito yung iisang pananampalataya. Pagdating sa mga ganito, dapat hindi tayo magkakaiba. Hindi tayo nagkakaroon ng major differences. Kung magkakaroon tayo ng mga minor differences, okay lang. Halimbawa, sa yung ibang church, naniniwala na sila na ang Lord's Supper dapat every Lord's Day ginagawa. Tayo ba ay susunod sa kanila? Depende, kung gusto natin. Kung ayaw natin, okay lang naman
naman manatili yung isang beses lang sa isang buwan. No? Ang importante, tayo ay nag-observe ng Lord's Supper at least once a month. At kung ipipilit nyo na dapat every Sunday, pag hindi nyo ginawa, mali kayo. Hindi kayo totoong church ng Panginoon. Mahirap yun. Ano pag gano'n? Para palagay ko, pwedeng maging minor difference natin yan, pero hindi magiging dahilan yan para isang church ay magkawat-kawat. So, isang pananampalataya, yung mga sinasabi nating major doctrines ng church, hindi tayo dapat magkakaiba. The moment na mayroong lumihis sa atin, qualified na siya for exhortation ng pastor. Pagpapaalala, oversight, no? Kakausapin, patungkol dun sa pagiging iba niya, sa mga major doctrines ng isang iglesia. Next. Verses 4 to 6. Verses 4 to 6 pa rin. Kaya lang yung tanong natin dito ay iba na yung sa nauna. Ano sabi niya? How does this unity of the faith encourage us to pursue unity with one another? Kung ang iglesia daw po ay may dahilan para maging isa, ano daw po yung maitutulong nito para tayo ay maging isa sa isa't isa? Iba kasi yung usapin ng iisa na ng church. Buo ang church. Tapos pag binaba natin yung level na yun, syempre, yung mga miyembro. So, paano tayo magiging isa? Ayon sa talatang 4 hanggang 6, base doon sa pagiging isa ng iglesia. Ano yung po yung tanong? Kung ang iglesia ay may batayan kaya siya nagiging isa, paano ito makakatulong para yung bawat miyembro ay maging iisa o magkaisa sa loob ng iglesia? Talagay ninyo, ang magandang sagot yan sa tanong na yan. Paano tayo i-encourage ng nag-iisang pananampalataya? Isipin yung batayan para isang church ay maging isa, maging united. Ano yung maitutulong ng iisang pananampalataya natin para tayo mga magkakapatid, hindi tayo maging divided? Anong sabi ng Apostol Pablo? Kung meron tayong iisang pananampalataya, isang katawan, isang spirito, isang pag-asa, isang Panginoon, isang bautismo, isang Diyos Ama, ano dapat yung maging epekto nito sa atin? Nakita niyo kung ano yung in-highlight niya ako sa Pablo ang pagiging isa ng iglesia. Tignan niyo ha, iisang katawan ng Panginoon, iisang banal na Espiritu, iisang pag-asang galing sa Diyos, iisang bautismo na galing sa Diyos, isang Diyos Ama. Ano ang napansin niyo doon sa mga iisa na yun? Masasabi niyo ba na simple lang yung mga bagay na yun? Pangkaraniwan? Hindi. Diba? Ito yung mga tinatawag nating eternally significant matters ng ating pong pagiging isang iglesia. Pag sinabing eternally significant, hindi siya pwedeng magbago kahit kailan. Hindi siya pwedeng maiba kahit kailan. Halimbawa, ang banal na Espiritu, hindi siya pwedeng magbago, hindi siya pwedeng maging lesser than before. Hindi siya pwedeng mag-grow, hindi siya pwedeng maging better than before. Eternal ang Holy Spirit. Siya ay Diyos, Espiritu Santo, isa sa tatlong persona ng Trinidad na Diyos. Hindi siya nagbabago, eternal siya. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesucristo, ating Ama. The Trinity. Sila eternal. Hindi magbabago yan. Eternally significant sila para sa atin. So ano dapat yung maging epekto nito sa atin? Dapat himukin nito ang ating mga miyembro ng iglesia na yung mga pagkakaiba, bagamat mananatiling pagkakaiba natin, maging minor lang yan. Kumbaga hindi ito dapat maka-epekto sa pangkabuuan natin kaugnayan sa isa't isa. Halimbawa, sa usapin ng covenant theology, naniniwala ka sa covenant theology na tinuturo ng mga Peter Baptist. Kung hindi kayo familiar, okay lang. Example lang naman ito. O kaya yung isa naman naniniwala sa covenant theology ng Reformed Baptist. May mga differences po kasi yun.
Yung covenant theology ng Pido Baptist, nagtuturo sa kanila na dapat ang mga baby bautismohan. Yung Reformed Baptist covenant theology naniniwala na ang binabautismohan ay yung mga totoong Christian lang. Yung mga mananampalataya, yung mga ato Christian lang. Yung nakakaintindi ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, may mga miyembro na pwedeng maging magkaiba pagdating dito sa dalawang topic na ito. Pero, pwede pa rin naman silang manatiling miyembro ng isang iglesia. Paano? Hindi mo ipipilit yung iyong paniniwala doon sa kapatid mo. Di ba? Ngayon, kung talagang nagbabagabag na yung konsensya ng isa, di ba, ang kabuuan ng iglesia, naniniwala na kailangan na binabautismo lamang ay yung mga adult na o yung mga mananampalataya na. Yung isa at ang kanyang pamilya ay kumbinsido na dapat ang mga baby ay binabautismo din katulad ng mga adult, pero pwedeng siya ay magpaalam sa iglesia at lumipat sa ibang iglesia na nagtuturo ng ganong klase ng doktrina. Sa ganung paraan, bagamat hindi na sila magiging magkasama sa isang church, hindi sila magkakaroon ng hidwaan. Magiging mapayapa ang kanilang pag-iwalay. Hindi yung, alam mo yun, nag-aaway na lang sila basta-basta, ayaw na magpansinan sa looban ng church, hindi na sila umuupo na magkatabi, no? O kaya umaattend ng isa pag wala yung isa, mga gano'n, hindi na tama yun. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na kung meron tayong mga differences, dapat maging lang sila, minor lang sila, hindi sila dapat sisira sa ating relasyon. Ang pinakamahalaga pa rin, alam natin na iisa tayo dahil iisa yung pananampalataya natin, iisa yung kaligtasan natin, iisa yung Diyos natin, iisa yung bautismo na tinanggap natin, iisa yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Hanggat nananatili yun, dapat lahat ng mga minor ma-overcome natin. May kasama na dyan yung mga relational differences. Yung mga minsan nagkakainisan sa loob ng iglesia. Normal lang yun mga tao lang tayo. Diba? Pero dapat yung mga ganong klase, kung kayang takluban ng pag-ibig yun, takluban mo ng pag-ibig. Pwedeng, huwag na lang natin palakihin, huwag na lang natin palakihin. Para kung talagang offended yung isa, hindi sinasabi yung Bible kung paano natin ayusin yun, di ba? Mag-usap, mga privado, at humingi ng tawad sa isa't isa para mag-reconcile. So mayroong solusyon ng Biblia. Kaya sinasabi ng Biblia, ang church dapat hindi watak-watak. Hindi nagkakahiwa-hiwa. Hindi natin hahayaan na umabot sa ganun. So kung meron man tayong dapat i-focus bilang mga miyembro ng iglesia, yung iisang pananampalataya natin. And then the rest, dapat i-manage naman natin yan ng maayos para mapanatili yung kapayapaan sa loob ng iglesia. Pero kung halimbawa, yung pananampalataya, yung meron kang doktrina na pinaniniwalaan na iba dun sa doktrina ng church, tapos pupuntahan mo sa mga bahay-bahay yung mga miyembro, tapos dun mo ituturo yung iyong paniniwala para patunayan na ikaw ay tama, hindi po yung tama. Ang tawag po doon ay naghahasik ka ng pagkakawatak-watak sa loob ng iglesia. May pupunta sa bahay tapos kakausapin yung mga miyembro sa hindi, mali yung tinuro ni pastor. Ganito yung tama. No? Pagka ganun po, mas mainam na umalis na lang sila sa iglesia, mahanap sila ng iglesia na sila ang pastor. Pero pagka ganun ang gagawin nila sa isang iglesia, hindi po pwede yun. Kasi ang naapektuhan po doon yung pagkakaisa ng iglesia. Dinidisiplina mo yun. Yung ganun, naghahasik ng pagkakagulo sa loob ng iglesia. Okay, next. How can unity be achieved inside the church according to Paul? Philippians 2, verse 2b hanggang verse 5. Meron pong inilista si Apostol Pablo dyan na mga paraan paano po natin makakamit ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Una, dun po sa verse 2, ano sabi po dyan sa verse 2, pakibasa nga po yung verse 2. Ati kata? Philippians chapter 2 verse 2. Ay lusubin ninyo ang ating suwa sa pagkakataon ng ganun. Ay lusubin ninyo ang ating suwa sa pagkakataon ng ganun din pag-iisip.
Yung taglay ng ganyan din pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Okay. Ano daw po yung sinasabi ni Apostol Pablo na paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa iglesia, sangayon sa verse 2? By means of being of the same mind, magkaroon ng kaisahan ng pag-iisip at parehong pag-ibig. Kita mo? And then, punong-puno tayo ng kaisahan sa ating mga pag-iisip. Paulit-ulit na sinabi ni Apostol Pablo yung pagiging isa sa pag-iisip. Ipansin niyo ba? Kasi naniniwala si Apostol Pablo na kung ano yung laman ng ating pag-iisip, may epekto sa ating damdamin. Okay, hindi yung damdamin natin dapat kumokontrol sa ating isip, dapat ang isip natin ang kumokontrol sa ating damdamin. Na napapailalim lamang ang damdamin sa isip. Kaya sinabi na po sa Pablo sa Roma, renew your minds. Diba yung isip natin ang baguhin. Ang isip natin ang baguhin natin sa pamamagitan ng Espiritu. Paano nababago ang isip ng isang mananampalataya? Pumain mo ng salita ng Diyos, mag-aaral ka ng Biblia. Sa pamamagitan nito magbabago yung iyong isip. Pag nagbago yung iyong paraan ng pag-iisip dahil sa salita ng Diyos, pati yung damdamin mo magbabago. Ano yung isa sa halimbawa ng Apostol Pablo dito? Kung isip daw ng isang mananampalataya, malalim, nagkakaisa sila, pagmamahal nila, pareho. Ganyan. Kung ang isang church ay punong-puno ng kaalaman sa tamang doktrina, yung puso nila para sa isa't isa, pagmamahal, pare-pareho. Ibig sabihin, pare-pareho nilang mahal ang isa't isa, pare-pareho nilang mahal ang iglesia, pare-pareho nilang mahal ang salita ng Diyos. Pagka pare-pareho ang iglesia sa kanilang pagmamahal, mayroong pagkakaisa yung iglesia na ito. Pagka wala na yung pagmamahal na yun, magkakaroon na ng bitak-bitak. Parang yung pagmamahal kasi parang ito yung nagpapanatili sa lupa ng iglesia na sariwa eh. Pagka wala nang dumidilig na pag-ibig sa lupa ng isang iglesia, natutuyot na yan. Pag natutuyot na yung iglesia niya, magkakabitak-bitak na yan. Kaya pagka isang iglesia nakita mo watak-watak na sila, pagpasok mo pa lamang, kita mo na watak na. Tuyo na yung tigang na sa pag-ibig. Mahal na lang nila yung grupo nila. Pero hindi na nila mahal. Pero sinasabi niya po sa Pablo dito, lahat nagmamahalan. Pare-pareho yung ating pagmamahalan. Pare-pareho yung pag-ibig natin na galing sa wastong pag-iisip na pinuno ng salita ng Diyos. Pangalawa, verse 3, ano sabi dyan? Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Paano natin magagawa yan? Gawin, walang rivalry, walang conceit, mayroong humility. Paano natin magagawa yan? Pag nagawa muna natin yung sinasabi sa verse 2. Kung meron tayong pagkakaisa sa pag-ibig, iisa lang yung pag-ibig natin sa isa't isa. Umahal natin ang isa't isa. Magagawa natin yan. Magagawa natin hindi magpalisahan. Bakit? Kasi kung mahal mo yung kapatid mo, siya itataas mo eh. Kung mahal natin ang isa't isa, magpapakababa tayo. Diba? Tuturing natin na higit yung iba kaysa sa atin. Kasi mahal natin siya. Di ba ganyan? Pag mahal natin ang isang tao, mga magulang dito, mahal niyo yung mga anak. Di ba? Isasakripisyon yung lahat para lamang sa mga anak ninyo. Diba? Isusubo na lamang, sabi ng matatanda eh, ibibigay pa sa mga anak. Ganun ang pagmamahal ng magulang. Ganun dapat ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ituturing natin ang isa o ang kapwa na higit kaysa sa atin. Sino ang best example niya? Si Jesus. Di ba? Kung minahal ng Panginoon yung sarili niya, hindi tayo maliligtas. Pero minahal tayo ng Panginoon. Higit sa pagmamahal niya sa sarili niya, kaya nilibigay niya yung buhay niya. Then, pangapat, ang sabi niya sa verse 4, huwag tingnan ng bawat isa ang inyong mga sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kung mahal natin ang ating kapwa, ay unahin muna natin yung mga makakabuti sa kanya kaysa sa atin. Diba? Kaya nga humble, kaya nga hindi tayo selfish.
Saan kayo nakakita ng church na ganito? When was the last time na nakabisita kayo sa isang church na ganito o kaya ng pamamahal? Ganito yung pangarap natin maging iglesia. Itong iglesia na ito. Yung pagmamahala natin sa isa't isa ay sobrang mas mahalaga. Kaya inuuna natin yung pabutihan ng kapwa natin. Sabi ko nga sa inyo mga sinipre-preach ko, diba? Kung mahal natin yung ating kapwa, hindi natin sila sasaktan. Kasi gano'n ang pagmamahal. Hindi natin sasaktan. Bibigyan natin sa kanila yung mabuti, kung protection na natin siya, kung provide natin pangangailangan niya, pananalangin natin siya, iingatan natin siya, tutulungan natin siya. Lahat ng mabuti pwede natin gawin. Hindi natin siya chichismis, hindi natin siya pag-uusapan. Ano ba napapala ng isang tao pag pinag-usapan mo yung ibang tao? Yung totoo, wala. No? Nag-iimpok ka lang ng galit at inggit sa puso mo. Ikaw lang ang mapapahamak sa bandang huli. Okay? Next, Philippians 2:3, what threats to unity does Paul address in this passage? Nagbigay lamang siya ng 2 banta sa pagkakaisa ng iglesia. Ano sabi doon sa verse 3? Pagmamataas at pagpapaligsahan. Yun yung 2 banta na sinasabi niya po sa Pablo, ingatan natin. Pag mahal mo ba yung kapatid mo, makikipagpagalingan ka sa kanya? Hindi eh. Mas mabuti na sa'yo na siya yung mapuri kaysa yung gusto mo mapuri ka din. No? Hindi ka hindi ka magmamataas. Hindi ka magiging conceited. No? Kung pwede lang, sa kanya na lahat natin ibigay yung pwede natin ibigay, huwag naman sa atin. Pero mag-ingat din tayo kasi may temptation din si Satan na iniisip natin na tayo nagpapakababa pero totoo, nagyayabang pa rin tayo. Meron pa rin ganun tao, di ba na, sige, sa'yo na yung pagkain niya. Pero sa loob ng kanyang puso masika ka naman Kaya na. Kain mo na lahat. Pwede yun di ba? Nasa labas, maganda. Pero sa loob ng kanyang puso, hindi maganda ang nangyayari. So mag-ingat po tayo kasi pwede tayong i-tempt ng kaaway pagdating po sa ganitong klase ng temptation. Next. Philippians 2:6-8, what are the attitude that Jesus demonstrated here that all Christians should follow? So ano daw po yung pinakita halimbawa ng Panginoong Jesucristo dito na dapat tularan natin sa verse 6 hanggang sa verse 8. Nag-lista ako. So, isa-isahin natin. Ano sabi sa verse 6? Siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuri na siyang isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos ay hindi niya pinahawakan. Anong tawag din sa ugali niya? Yung sa'yo, pero hindi mo pipilit na sa'yo. Hindi mo pagmamalaki sa'yo. Pero sa'yo talaga yun. Panahon kasi natin yun. Akin yung karapatan na yan. No? Bigay mo sa akin yung karapatan niya. Kaya nga mayroong term na nag-usok, entitled. Diba? Entitled masyado. Karapatan niya, ipipilit niya kahit na may nasasagasaan na siyang iba. No? Kahit may nasasaktan na siyang ibang tao. I'm entitled to that. That's my right. Si Jesus, ano example niya sa verse 6? Yung kanyang karapatan, hindi niya iginiit. Hindi niya ipinilit sa iba. Ano tawag sa ugali niya? Meekness. Meekness. Sobrang maamo. Maamo. Kailan yung huling pagkakataon na ipakita natin ang ating kaamuhan? Yung pananahimik po, hindi po yun ang ibig sabihin ng kaamuhan. Yung kaamuhan kasi halos malapit sa kababaang loob niya.
halos magkakambal yan. Pagka mapababa ang loob mo, mahamit ka. Hindi mo pipilit yung gusto mo. Hindi mo pipilit yung alam mo tama. Diba? Para lamang hindi kayo mag-away. May tamang pagkakataon para kung ang isa ay hindi bukas sa pakikipag-usap, huwag mo nang ipilit. Diba? Pagka ipinilit mo, mag-aaway lang kayo. Meron kasing ganun tao eh. Pagka sinabi niya, eto yung gusto ko, tapos sinabi mo, wag yan o hindi ko gusto yung gusto mo, magagalit na. Anong magiging epekto? Lahat ng yun ang sabihin mo sa kanya, hindi niya napakikinggan. Aamilan ka na. Magagalit na sa'yo. Siyempre, pag ikaw, laging ganun ay pinapakita siya, magagalit ka din. Ano naman ang epekto ng kasalanan sa atin? Ang kababaan loob, pagka nakikita mo nagagalit ay isa, okay. Ikaw ipipilit. Para hindi tayo mag-away. Yun ang kaamuan. Then pangalawa, verse 7, ano sabi dyan? Kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. O, anong pag-ugali yan? Ha? Humbleness. Hindi may title na. Sige, ako yung magpaparaya sa iyo. Ako yung maglilingkod sa iyo. Kasi sa dalawa po kasing tao, pagka walang bumaba, ay magiging tendency magpapataasa ng pride. Pagka nagpataasa ng pride, anong mangyayari? Magbubog sila sa isabi talaga. Wala talaga. Mag-aaway talaga yan. Kasi pataasan sila ng pataasan, magbubog sila sa isabi. Kaya kailangan, may bababa talaga. Yung magpapakababa. Pag kami nagpakababa, saka lang magkakaroon ng bukas na pagkakataon para magkaayos. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya yung pinakamataas dahil siya yung Diyos, bumaba siya. Mababa pa sa makasalanan. At ano nangyari? Pinako siya sa krus. Para kanino? Sa kapakanan ng mga makasalanan. Ang tawag doon, humility. And then lastly, verse 8, ang sabi niya, nagpalibasa ay nagtagpuan sa inyo, sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Anong pag-uugali yan? Obedience. Kita mo yung mga tinuro sa atin ng Panginoon na paraan para magkaroon ng unity sa church. Yan yung mga dahilan kaya walang unity. Yung kabaliktaran nito mga to, yung dahilan kaya walang unity ng church. Walang meekness. Pinipilit mo sariling kagustuhan, pinipilit. Mali ka. Dahil mali ka, humingi ka ng tawad. Eh wala nang pagkakataon yung tao para magpaliwanag ng kanyang sarili. Paano kung hindi naman talaga siya mali? Hindi ko lang marami nagsasabing mali siya. Walang meekness. Walang humility. Ako ang masusunod dahil ako ang may kapangyarihan. Ako ang masusunod kasi ako mas matanda sa iyo. Walang humility. Hindi pa pwedeng matanda. Sabi mo, sige, ikaw ang manguna bilang bata. Walang pagsunod. Walang obedience. Walang pagsunod kanino? Walang pagsunod sa Biblia. Hindi na salita ng Diyos ang otoridad ng iglesia, kundi salita na ng tao. Pagka po ganun ang iglesia, umalis na kayo. Dahil hindi na po iglesia ng Panginoon yun. Dahil wala nang dahilan para maging buo yung iglesia. Wala nang unity. Ito yung tinuturo ni Pablo na paraan ng Panginoon na pinakita sa atin para maging buo ang iglesia. Pagka nawala po yung tatlong yan, wasak na yung church na yun. Mukha lang siyang church kasi sa labas. Malaki, buo, marami. Pero pag pumasok ka na sa loob, wasak na eh. Hanggat hindi bumabalik yan, hanggat hindi bumabalik yung totoong pag-ibig sa isa't isa sa loob ng iglesia, walang unity sa church na yun. Next question, Philippians 2:6-8. What has God done in response to the attitudes of Jesus? Na pinakita ni Jesus yung mga
pag-uugali na yan, kung siya nagkatawa-tawa, ano ang iginanti sa kanya ng Ama? Ano sabi sa verses 9 to 11 ng ating passage sa Philippians 2? Ang sabi diyan sa verse 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. At siya binigyan ng pangalan, higit sa pangalan ng, o sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meron akong makilala, lagi na sinasabi, ang ganda ko, no? Lagi ko sinasabi sa kanya, ay, ang ibang tao magsabi sa inyo maganda ka. Huwag mong sabihin yung maganda ka. Ganyan yung ginawa ng Panginoon, di ba? Hindi niya ipinilit yung kanyang karapatan, nagpakababa siya, di ba? Naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Itinaas siya. Kaya natin ibang magtaas sa atin, huwag tayo ang magtaas ng sarili natin. Diba, mayroong ito, pagka nagkaroon ng pagkakataon ng salita sa marami, kukwento na lahat yung magtataas sa kanya sa iba. Mali yun. Maling-mali. Kasi hindi yan ang halimbawa ng Panginoon. Ang halimbawa ng Panginoon, nagpakababa siya, ang ginamit na salita, alipin. Ano yung salita alipin sa New Testament? Parang bangko lang yung equivalent ng property. Pwede kang ibenta pag ayaw ka ng master mo. Kaya yung mga alipin noon, pagka ayaw na sila ng master nila, hindi na talaga sila makakapagbayad ng utang. Pwede silang ibenta sa iba para at least kahit pa paano makakuha ng pera sa kanila. Ganon sila walang halaga yung alipin. Ganon yung ginamit na salita para sa Panginoon. Tinuring niya yung sarili niya walang halaga. Diba? Para nang sa ganon, maiangat tayo sa trono ng Diyos. Maligtas tayo. Dapat ganoon din daw po pala yung attitude natin. Pagka itinaas ng mga miyembro ng church ang isa't isa, ano mangyayari? Bawa, si Rosa, tinaas niya si Paul. Si Paul, tinaas niya si Moises. Si Moises, tinaas niya si Ate Lina. Kumbaga, hindi natin tinataas yung sarili natin, tinataas tayo ng kapwa nating miyembro sa iglesia. Ano mangyayari? Yung buong iglesia, tataas sa Panginoon, di ba? Buong iglesia magiging makikinabang eh. Kaya ganun yung halimbawa sa atin ng Panginoon. Yun ang challenge sa atin sa huling lesson na ito. Patungkol sa sound doctrine. And then, how does Paul's teaching about Jesus address our temptations of pride, rivalry, and conceit? Kung ang Panginoon ay nagpakababa, ano ang dapat na solusyon sa ating kayabangan, sa ating pag-aalitan, at sa ating pagmamataas sa isa't isa? Sundin natin yung halimbawa ng Panginoon. Hindi nagawa ng Panginoon yun kasi Diyos siya. Yan ang sinasabi ng iba. Hindi ko kayang gawin yun. Napakahirap gawin. Yung purihin ko lang yung kapatid ko dahil siya ay mas magaling kaysa sa akin. Hirap na hirap ako eh. Parang durog na durog yung puso ko pag sinabi kong napakahusay yung kapatid umawi para sa Panginoon. Hirap na ako. Eh yung paggagawin ko lahat yan. Kasi Jesus nagawa niya kasi Diyos naman siya na nagkatawang tao. Paalala ko sa inyo, tulad sinabi ko ng prayer meeting, nung nandito siya sa lupa, siya totoong tao. Nagpakababa siya katulad ng tao. Kaya yung lahat ng halimbawang ipinakita niya sa atin, kaya nating sundin. Kasi halimbawa ng Panginoon yung bilang tao. Walang saysay kung nagawa ng Panginoon natin dahil Diyos siya. At hindi natin kaya tularan yung example ni Jesus kung gano'n. Kaya ano sagot, ginawa ng Panginoon yung bilang tao. Kaya tayong lahat na nagbabasa ng mga example ni Jesus, kaya natin tularan. Yun yung susi. Okay? And then, is unity to po simply a practical matter? Practical lang ba na usapin yung pagkakaisa ng iglesia? Paano tinalakay ni Pablo yung usapin ng pagkakaisa at saka ng tamang doktrina? Magkahiwalay ba sila? Practical po, kasi sinabi natin practical, walang doktrina kasama. Practical na lang. Ano mo yung practical? Kaya na natin gawin ng paraan yan. Experience na lang yan. No?
Sariling wisdom na lang yan. Yan ang practical. Pero ano ginawa niya po sa Pablo para ituro yung unity? Sinama niya yung sound doctrine. Pinasukan niya ng doktrina. Doktrina patungkol kay Jesus, doktrina patungkol sa banal na espiritu, pananampalataya, bautismo, Diyos Ama. Doktrina lahat yun. Pero ano ang bottom line niya? Itong mga doktrina na ito, ang dahilan para maging united ang church, para maging isa yung church. So nakita ninyo, habang nag-aaral tayo ng doktrina, habang lumalalim yung pagkakilala natin sa Panginoon, lalo tayo nagiging isa. Nakuha niyo? Kaya sound doctrine is for unity. Kung gusto natin maging isa yung church na ito, isa na nga lang tayong maliit na church. Diba? Kaya yung pakiusap ko lagi, pag Bible class, atin na natin. Kasi dito tayo nag-aaral ng sound doctrine. At ang sound doctrine, sa ngayon dito, yan ang isa sa mga dahilan para tayo maging iisang buong iglesia. Dapat pare-parehas lang alam ng mga miyembro. Pero paano kung hindi umaattend sa Bible class? Hindi niya alam yung pinag-aaralan. Ano magiging epekto sa kanya? Dahil hindi niya alam yung pinag-aaralan, hindi ma-out of place siya. Hindi niya alam kung ano yung alam ng iglesia. Kaya dapat, pagka ganitong mga gawain, lahat ng miyembro dumadalo. Because we believe dito sa topic na ito that sound doctrine is the reason for unity ng church. Okay? Conclusion. Pakibasa nga, Gawin, yung conclusion natin. Our doctrine is about a Savior who humbled himself for our sake. So, we who believe this doctrine are compelled to follow his example. So we must humble ourselves for the sake of serving others and pursuing unity in the church. Okay. So, isa sa mga duty natin bilang miyembro ng church is to follow the example of the Lord Jesus Christ. At ano yung pinaka-spectacle ng example ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang humility, yung kanyang kababaang loob. The moment na isang miyembro ay magsalita ng, kasi naman si kapatid na to, ganitong ugali. May humility ba doon? May humility doon? Wala. Anong ugali yun? Entitlement, conceit, pride. Yan yung kabaliktaran ng lahat ng example ng Panginoon. Na ang Panginoon ba nagkatawang tao tayo ay kanyang sinumbatan sa ating kasalanan? Hindi eh. Anong ginawa ng Panginoon sa kasalanan natin? Inako. Sa krus ng Kalbaryo, binayaran. Yun ang example ni Jesus. Hindi ko naman sabihin, akuin niyo yung kasalanan ng kapatid ninyo. Pero dapat yung inyong pagmamahal sa isa't isa, yung pagmamahal natin sa isa't isa, yung pagiging isa natin, sapat para yung mga kakulangan natin, hindi natin gawing malaking issue. Huwag natin gawing malaking issue yung mga kakulangan natin. Kasi lahat naman tayo meron eh. Mula sa pastor hanggang sa miyembro, lahat tayo may kakulangan. Eh kung ang gagawin natin, sisilipin natin lahat ng kakulangan at palalakihin natin yun, ganyan ang pinagmumulan ng isang magulong iglesia. Huwag natin hayaan ang diablo na tuksuhin tayo, mahulog tayo sa ganyan. Totoo may mga problema. Walang sino sa atin dito kung pwede mo sabing wala siyang kahinaan. Pero dahil sa pinag-aralan natin ngayon, ano dapat natin gawin? Hindi natin kukonsintihin yung kahinaan. Tutulungan natin ang isa't isa para lumakas. Tama? Pwede ba naman kausapin si kapatid kung talagang may napapansin ka sa kanyang pag-uugali? Huwag mo na ikwento sa iba. Halimbawa si Mami, pinakitang pangit sa ugali ni Moises, tapos ikukwento niya sa akin. Paano maayos yun? Diba? Paano maayos yun kung kami lang dalawa nag-usap? Ano sabi ng Biblia? Kausapin mo yung kapatid na yun. Sabihin mo sa kanya sa pagmamahal. Kababaan mo, kapatid. Meron mo napansin sa ugali mo. Personal ko ito, sabihin, ganito ang napapansin ko. Palagay ko hindi yan angkop sa turo ng Biblia. Hindi ka naman nagmamataas doon, nagpapaalala. Pinapaalalahanan, dapat kung
totoo na obserbahan niyo yun, obserbahan mo sa sarili mo, huwag mong pagtanggol yung mali mo. Magpakababa ka, tulad ng Panginoon sa Kristo. Kung mali natin, aminin natin. Kapit, alam ko rin yan, kailangan ko rin yan. Pwede makipag-pray mo ako ngayon. Kasi gusto kong mabago yung ugali ko na yan. Ganun dapat ang church. May tanong po ba kayo? Magpas na ako sa oras. Marami pa akong gustong sabihin tungkol sa topic na yun, pero siguro some other time na lang natin siya talakayin. Magbe-break na tayo eh. Baka meron pa kayong tanong dito sa ating topic na napakaganda. No? Last na po ito sa topic natin, the whole truth about God. So, Lord willing, next Sunday pa na naman pong series. So, tandaan po ninyo, meron po itong, hindi ko matandaan kung nakakailang book na tayo, pero meron 9 or 10 books na tayo na maliliit. No? Series po ito ng 9 marks yung pinag-aaralan natin.